Gabriel's point of view. Napakunot noo ko habang pinagmamasdan si Ashley na nakikipag-usap kay Ryan sa gitna ng daan. Do they know each other? Nakamasid lang ako sa kanila nang bumulong si Joshua sa akin. The girl is not connected with the Gutierrez. Don't do anything on her. Ang ibang kasama namin na nakarinig sa sinabi ni Joshua ay tumangok. Maya-maya pa'y kinabahan ako nang may dumaan na waiter na hindi na namin kasamahan at kumuha ng 2 inumin si Ryan. Ibinigay niya ang isa kay Ashley. Gustong-gusto ko nang puntahan si Ashley kung saan siya naroon, pero baka masira ang misyon namin ni na Joshua. May mga nakabantay naman kaming tauhan sa lagayan ng drinks. Pero bago pa dumating sila Joshua kanina, ay marami na raw nakasali na inumin sa wine glass. Hindi po pwede. Lalo na ngayon na abot kamay na namin si Ryan. 1 buwan na rin namin siyang misyon nila Cindy. At ngayon lang ang pinakamalapit na pagkakataon dahil hindi na ganoon kahigpit ang seguridad ng magkapatid. Maybe they are now negotiating. Saad pa ni Joshua na kaagad ko namang inilingan. Did you know the woman? Yeah, she's my ex-wife. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat kay Joshua. Sorry, I didn't know. Go. Tulak sa akin ni Joshua at sa ilan pa naming kasama na magtungo sa hagdan ni Ashley at Ryan. You're enjoying his company, Ashley, aren't you? Kinapa ko ang armas ko na nakatago sa vest na suot ko habang papunta sa elevator papunta sa taas. Ang mga kasama namin ay nagkanya-kanya na ng pwesto at nagtago sa malaking vase nang makalabas sa elevator. Walang tao rito sa taas at dim lang ang mga ilaw, kaya hindi kami basta-basta makikita ng kung sino-sino. Siniguro ko muna na walang makakakita sa akin sa pwesto ko, bago ko ibinalik ang tingin ko kila Ashley. I saw Ryan chuckled with whatever Ashley said. Nasa akto na sila na iinumin ng wine, nang hindi na ako nakapag-isip ng tama, at pinaputok ko ang armas ko sa baso ni Ryan. Kahit gusto ko na talagang patamaan ng bala si Ryan, ay pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong tumapos ng tao, lalo na at may balak pa sa kanilang magkapatid ang batas. Gusto kong takbuhin ang distansya namin ni Ashley dahil sa naging reaksyon niya. My ex-wife is a soft-hearted woman. Hindi siya sanay nang may nakikitang ganito. I can sense that she's nervous right now. Hindi ko pa rin marinig ang pinag-uusapan nila ni Ryan. Pero base sa pinapakitang reaksyon ni Ashley, ay hindi na maganda ang usapan nila. Kita ko ang takot, pangamba at kaba sa kanyang magandang muka. Naikuyom ko ang kamao ko nang masaksihan ko ang marahang paghalik ni Ryan sa pisngi ni Ashley. Ilang saglit matapos niyang ibagsak ang wine glass sa sahig ng balcony. Nagkubli ako kaagad sa malaking vase nang makita ko na lumabas na si Ryan sa balcony at padaan na siya sa gawi ko. Buti na lang at madilim ng bahagya at sobrang tago rito sa pwesto ko. Lalapitan ko na sana si Ashley nang mawala sa paligid si Ryan nang may tumakbo na naman na lalaki palapit kay Ashley. This time, narinig ko na tinawag si Ashley ng lalaki na senyorita. Kita ko na nalilito na si Ashley habang kausap niya ang lalaki. Nang dumaan sila sa gawi ko, ay napansin ko ang bahagyang panginginig ng dalaga. Bakit mo naman kasi ginawa yon? Mariing tanong sa akin ni Joshua. Nanatili lamang akong walang imik hanggang sa makarating kami sa parking lot. Kainis, Cindy will be mad about this. Mahihirapan naman tayong hulihin ng Ryan na yon dahil maghihigpit na naman ang mga security nun. Inis na dagdag pa ni Joshua. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinarap ko na siya. Sige nga Joshua, sabihin mo sa akin kapag nakita mo si Cindy na nakikipag-usap sa Ryan na yon at may inumin na hawak, anong gagawin mo? Gigil na saad ko. Nakita ko naman ang pag-iling niya. Wala. I trust Cindy with all my heart. I know she can save herself from that man. No need for me to worry.
Yun na nga si Cindy yun. Ibahin mo si Ashley. Hindi siya kagaya ni Cindy. Si Ashley, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Hindi nga niya kayang sapakin ng Ryan na yon kung may gawin man sa kanya yon. Kaya hindi mo ko pwedeng diktahan kasi si Ashley yon. Tinapik-tapik ni Joshua ang balikat ko. I understand, bro. Magkaiba nga naman sila ni Cindy. Tara na at sigurado kong kumikilos na rin ang mga Gutierrez. Doon tayo sa meeting place natin. Nangihina akong sumakay sa kotse ko. Senyorita, pwede raw po ba kayong makausap ni Sir Daniel? Nag-iingat na tanong ni Raul sa akin. Siguro ay dahil natatakot siya na mapagalitan ko. Paano ba naman kasi? Natutulog pa ako nang kumatok siya. Sige, maliligo lang ako sandali. Kaagad naman akong nag-ayos ng katawan at pumunta na sa hapag. Hindi naman ako bago rito sa bahay nila Daniel. Kaya lang may mga times talaga na nahihiya pa rin ako. Kahit sinasabi na ni Daniel na wala akong dapat ikahiya, ay nahihiya pa rin ako. Wala nang tao sa hapag nang dumating ako. Nakaramdam na naman ako ng hiya. Baka sabihin nila na tanghali na ako gumising. Ako na ang naghanda ng agahan ko kahit na ayaw ng mga katulong. Nabanggit pa nila sa akin na kakatapos lang kumain nila Daniel, kasama ang mga magulang niya at si Raul. Di ba alam ko, pagkatapos kumain nila Tita Mary, ay kayo naman ang kakain? Tanong ko habang kumakain ng tusino. Opo, Ma'am Ashley, pagkatapos nyo na po. Napatigil naman ako sa pagkain. Naku, sabayan nyo na ako. Hindi pa pala kayo kumakain. Pasensya na't medyo tinanghali ako ng gising. Nagulat naman ang tatlong kasambahay sa sinabi ko. Okay lang po ma'am, mauna ka na po. No, sumabay na kayo sa akin. Mas gusto ko ngang may kasabay kasi mas masarap kumain kapag marami. Wala namang nagawa ang mga kasambahay kung hindi ang maghain na rin ng pagkain nila. Gaya nga ng gusto kong mangyari. Sumabay sa akin ang mga kasambahay na kumain. Tutulong pa sana ako sa pagliligpit ng mga pinagkainan nang pumunta si Daniel sa hapag at sinundo ako. Kaya heto kami ngayon sa may garden nila. Kamusta ka naman? Yung totoo, Ashley. Alam kong kinabahan ka kagabi sa nangyari. Malalim ang tingin niya sa akin. At kapag ganito siya, ay seryoso dapat ang sagot ko. Don't worry, okay na ako ngayon. Kagabi, hindi. Pero nakamove on ako sa mga nangyari. Nabigla lang talaga ako ng sobra kagabi. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Idagdag pa ang mga paratang sa akin ni Ryan kagabi. Kami rin naman nila Raul, nagulat sa bilis ng pangyayari. Yun nga lang, mas nagalala ako sa'yo dahil kitang-kita ko na natakot ka. Pati naririnig ko pa ang mga sinasabi sa'yo ni Ryan. Inutusan ko nga kaagad ang mga tauhan ko na itutok kay Darius sa mga armas nila. At kung may maling galaw man siya na gawin sa'yo, ay hindi ako mangingiming ipatapos siya. Wala akong pakialam kung kailangan siyang mahuli ng buhay para mapakanta. Pero kung isasakripisyo mo ang buhay mo para sa kalokohan niya, hindi ko siya hahayaan. Ang dami mo nang pinagdaanan, Ashley. Pagkatapos kitang iligtas sa warehouse nun, hindi ako papayag na maging biktima ka ng isang kagaya lamang niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tumayo at lumapit kay Daniel na nakaupo sa tapat ng upuan ko. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Thank you so much, Daniel. I owe my life to you. Thank you for treating me special that I don't think I deserve. I love you, my savior. Natawa naman ito saglit bago ko hinalikan sa pisngi. Talaga? Mahal mo ko? Mas mahal mo ko kaysa kay Gabriel? Kumalas ako ng tuluyan sa yakap at pinalo ko siya sa balikat. Ibang usapan naman siya, no? Ouch, ito naman hindi mabiro. Alam ko naman na hindi ko mapapantayan si Gabriel sa puso mo. May nakakalokong ngiti na naman sa mga labi nito. Anyway, alam mo ba na nasa party kagabi si Gabriel? Kumunot kaagad ang noo ko sa sinabi niya.
Baka naman namamalikmata ka lang. Dahil alam ko kung nasaan si Gabriel kagabi. Hindi ko na binanggit na nasa kondo ko si Gabriel kagabi. Mahirap na at si Daniel itong kausap ko. He was there. He's one of the waiters. Paanong nangyari yun? Iniwan ko siya kagabi sa kondo ko. Naalala ko na nag-text pa nga si Gabriel sa akin kagabi. Ilang minuto pagkaalis ko sa kondo, nauuwi na raw siya sa mansyon. Kanina ko lang din nabasa, pero nung na-receive ko ang cellphone ko, ay wala pa akong 1 oras na nakaalis sa kondo. Bakit hindi ko siya nakita? Paano mo makikita gayong nagtatago siya? Sad pa ni Daniel. Bakit naman siya magtatago kung waiter pala siya kagabi? He's not only a waiter last night. He was there last night because the Mendez assigned him to get Ryan. Ryan? You mean Ryan is also his mission? Kung kagabi halo-halong emosyon ang naramdaman ko, ngayon naman ay para na akong magwawala sa mga nalaman ko. Hindi na maabsorb ng isipan ko. He is also the one who pulled the trigger to Ryan's wine glass. Wala na. Tuluyan na akong nabingi sa narinig ko. Wala na akong ibang marinig kundi ang malakas na pagkabog ng puso ko. Mabilis ang bawat kilos ng mga tauhan ko nang mag-text si Gabriel na malapit na raw siya. Tinext ko kasi siya na kung pwede ba kaming magkita rito ulit sa kondo ko. At wala pang 1 oras ay umuo naman siya. Kaagad naman na nagkanya-kanyang alis sa loob ng unit ko ang mga tao ko para hindi sila makita ni Gabriel. Ilang minuto pa ay tumunog na ang doorbell. He's here. Hi. Masayang bati ni Gabriel pagkabukas ko ng pinto. Nginitian ko lamang siya ng tipid at pinapasok. Can I ask you to have a date with me today, Ashley? Pagkuhan ay sabi nito pagkaupo sa sofa. Huminga muna ako ng malalim bago umupo sa tapat niya. Bago ko sagutin yung alok mo, ako munang sagutin mo, pwede? He frowned. Maybe he noticed the tone of my voice. Ano ba ang itatanong mo? I'll go straight forward, Gabriel. Anong ginagawa mo sa party kagabi? His expression changed. Party? Don't lie to me, Gabriel. I saw you last night. Well, that's a lie. I didn't even know he's there. I am one of the waiters, Ashley. That's not the answer I wanna hear. Of course, you're a waiter. I saw your outfit. I said sarcastically. Don't talk to me like I'm still the fool Ashley you met years ago. Hindi naman ito sumagot at hinilot ang magkabilang sentido habang nakayuko. Napaangat siya ng tingin sa akin nang magsalita ko. Ikaw ang nagpatama ng bala ng armas kay Ryan, hindi ba? May pagkagulat akong nakita sa mukha ng binata. You were there, hiding on a big vase. Now, tell me, Gabriel, is Ryan also your mission? Parang nalilito naman siyang tumango. Napakiusapan lang ako ni Cindy na kung pwede akong tumulong para mahuli yung mga Gutierrez na yon. Cindy? Sad ko. Tama nga ako. May koneksyon pa rin silang dalawa ng babae na yon. Yeah. Do you remember her? Masuyong tanong ni Gabriel at tumingin sa akin ng malalim. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halipay, nagtanong ako pabalik. You mean Cindy Mendez? Tumango ulit si Gabriel. You are part of that mafia? How did you know that Mendez is a mafia? Don't answer me back with your questions, Gabriel. Galit na tanong ko. I'm not part of the Mendez anymore. Bago pa ako ikasal sa'yo, kumalas na ako. Kung kumalas ka na talaga nun, bakit kasama ka nila kahapon? Kanina pa ako hindi pinapatahimik ng mga tanong ko. Napakiusapan nga lang ako ni Cindy. Hanggang ngayon, si Cindy pa rin. Ano bang meron sa babaeng yon na parang gustong-gusto ni Gabriel? Dahil ba siya na ngayon ang namumuno sa Mendez Group? I can do that. Matagal na akong inalok ni Gabriel na maging isa sa mga head ng Miller Federation. That woman, hanggang ngayon,
pinagbibigyan pa rin siya ni Gabriel sa mga gusto niya. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako magawang mahalin ni Gabriel noon. Kung bakit hindi man lang niya ako binigyan ng atensyon kahit konti noon. Umabot pa sa punto na sinasaktan ako ni Gabriel dahil sa kawalan niya ng pagmamahal sa akin. Pero pagdating kay Cindy, lahat ay gagawin ni Gabriel. At pati si Rose, inagaw niya sa akin. Yung tinuturing ko na parang kapatid, inagaw niya rin. Bakit ba kung sino pa yung mga taong gusto ko, yun pa ang kinuha niya? Saad ko sa sarili. Ashley, napabalik ako sa wisyo nang marinig ko ang yabag ni Gabriel palapit sa akin. Kaagad akong tumayo at lumayo sa kanya. Don't you dare come near me! My voice roared inside my unit. Why? Gulong-gulo na sabi niya at lumapit na naman sa akin. Kaagad kong inilabas ang armas ko na nakatago sa likod ng maong short ko. I said don't touch me! Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel dahil sa armas na nakita niyang hawak ko. Bakit may hawak kang armas, Ashley? Put it down. Ramdam ko ang kalituhan ng binata ng sandaling yon. Why, Gabriel? This is the first time you see me holding this? I have changed, darling. I have changed. Kaya ko ring humawak ng armas kagaya ni Cindy. I won't pull the trigger. Just don't go near me. Really? You're going to pull the trigger? I don't believe you, Ashley. I know you can't. He said with full confidence. Don't try me. He raised his both hands while standing 3 feet away from me, like he surrendered. Okay, ibaba mo na yan, Ashley. Masakit na makita kang may hawak na armas at sa akin pa nakatutok. Hindi makapaniwalang sabi ni Gabriel. Hindi rin nakaligtas sa akin ang panunubig ng mata niya. I really hate you right now, Gabriel. Yumuko ako dahil ayokong makita niya ako na umiiyak sa harapan niya. Ilang beses pa ba niya akong kailangang makita na umiiyak? Hanggang ngayon, pinapahalagahan mo pa rin ng sobra yung babae na yon. Samantalang noon, grabe yung pinagdaanan ko sa'yo. Sa kamay mo, nung panahon na mag-asawa pa tayo. You remember? Marahan akong tumango habang naguunahan pa rin sa pagtulo ang luha ko. Ang sakit. Inggit na inggit ako sa Cindy na yon. Buti pa siya, may nagpapahalaga at nag-aalaga sa kanya. Samantalang ako, ang dami kong pinagdaanan. Kahit nang makalabas ako ng ospital nun, I felt incomplete. Pakiramdam ko, kulang yung pagkatao ko dahil sa amnesia ko. Gustong-gusto kong malaman kung sino ang mga kasama ko bago ko magkaroon ng amnesia. Because I thought some people cares for me. Pero wala man lang pumunta sa akin sa ospital noon, bukod kay Daniel at sa mga magulang ko. I am even looking for Rose, but Daniel kept on saying that Rose is nowhere to be found. Alam mo bang tuwang-tuwa ako nang makauwi ako rito sa bansa? Kasi alam ko na may naiwan ako rito na mahalagang tao sa akin. Pero ayaw naman sabihin sa akin ni Daniel kung sino. Yun pala kaya ayaw sabihin sa akin ni Daniel kung sino. Kasi alam niya na masasaktan lang ako. Natawa ko ng pagak habang umiiyak. Tumingala ako para kumuha ng hangin. Bakit ba kasi naalala pa kita? Bakit ba kasi nagpakita ka pa? Bakit ba ikaw pa rin ang mahal ko kahit na nakalimutan na kita? Bakit ikaw pa, Gabriel? Bakit ikaw pa? Napaupo na lamang ako sa sahig habang humahagulhol sa iyak. Ashley, I'm really sorry. Inalalayan ako ng binata. Pilit ko namang tinatanggal ang pagkakahawak niya sa akin kahit na hinang-hina na ako. Let go of me. Get out. No, I won't leave you like this. Hear my explanation, please. Pilit niya akong itinatayo at para dalhin sa sofa. Nagpumiglas ako pero hindi niya pa rin ako binitawan. Ashley, please. Hayaan mong mapakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko naman siya pinansin at binaklas ko ang kamay niya na nakahawak sa akin. I said get out. I don't wanna hear your excuses.
I don't wanna hear it right now. Give me some time. I will never ever leave you like this. Okay, I won't explain myself to you. I'll give you the time you need. But please, Ashley, let me dry your tears. Come here and sit beside me. Pinakatitigan ko siya at kitang-kita ko ang pagmamakaawa sa mga mata ni Gabriel. Just leave me alone, Gabriel. Please, leave me alone. Umiiyak pa rin na saad ko sa kanya. Magkaayos pa kaya sina Gabriel at Ashley? Ano ang gagawin ng binata para mapatawad siya ng dating asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.